despite the viciousness of the elections that just passed, eto na yung panahon to bring everyone together and rally behind the new administration. Binabatikos ngayon ng grupong Human Rights Watch ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Tila ginawa na raw polisiya ng Pangulo ang pagpatay sa mga suspect pa lang sa krimen. Gate naman ni Senador Richard Gordon, hindi lang daw naiintindihan ng grupo ang estilo ng Pangulo. Ang mainit na balita hatid ni Rafi Tima. Sa ika-27 edisyon ng kanilang World Report, matindi ang akusasyon ng grupong Human Rights Watch sa Administrasyong Duterte. Sa ngalan nila ng pagsugpo sa problema sa illegal na droga, winilang bahala raw ng Pangulo ang pagrespeto sa karapatang pantao at ginawang polisiya ang pagpatay sa mga suspect pa lang ng krimen. Pinapapurihan pa umano ng Pangulo at mga opisyal ng pamahalaan ang malawakang pagpatay sa mga pinagsususpetsahang drug dealer at drug users, pero hindi pinapanagot ang mga responsable dito. Sagot naman ng Philippine National Police, dinidepensahan lang nila ang kanilang sarili at base sa kanilang investigasyon, ginagawa lang naman daw ng mga otoridad ang kanilang trabaho. Iniimbestigahan din daw nila ang mga kaso ng pagpatay. Katunayan, may 800 kaso na raw silang natapos at may 500 suspect nang naaresto. Ang Commission on Human Rights hindi na raw ikinagulat ang paglabas ng report. May kalintulad na report din daw silang tinatapos pero sa ngayon, hindi pa raw sila handang katigan ng konklusyon ng Human Rights Watch. Careful kami to be circumspect, especially because our investigations are still ongoing. Hindi pa ito mga conclusions at this point. Gayunman, paalala ng CHR sa dami ng mga namamatay sa police operations, dapat isipin ng mga pulis na mas mahalagang buhay ang mga suspect. Apprehension of suspects so that they will be held to account. Kasi pag pinatay na natin ng mga tao as a result of criminal activities, hindi rin nagkakaroon ng hustisya dun sa mga naging biktima ng krimen dahil hindi napapa-account. Si Senador Richard Gordon na chairman ng Senate Committee on Justice, inaasahan na raw ang maanghang na report ng Human Rights Watch. Pero tila nalalabuan daw si Senator Gordon sa akusasyon ng Human Rights Watch. Bukod kasi sa war on drugs, binanggit din sa report ang issue ng HIV at ang pagkamatay ng 2 magsasaka sa ginawang protesta sa Kidapawan noong nakaraang taon.
Panahon pa raw kasi ito noon ng nakaraang administrasyon. Bagamat hindi raw siya sang-ayon sa lahat ng pulisiya ng pamahalaan sa giyera kontra droga, tila hindi lang naintindihan ng International Human Rights Group ang estilo ni Pangulong Duterte. Sinisikap pa ng GMA News na makuha na ng pahayag ang palasyo. Rafi Tima, GMA News. Now, discussions on human rights can't avoid the issue of violence, and Vice President Leni Robredo is telling the youth violence is not the shortcut to peace. She tells students in a peace forum they should be ready to take the fight of building the nation. But this doesn't mean engaging in warfare. Robredo says democracy gives no room for political intimidation and violence. She adds violence is a way of cutting corners, but it's not the right response to poverty and inequality. Robredo believes peace could be achieved without bloodshed. Binabatikos ng grupong Human Rights Watch ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Sa gitna yan ng sunod-sunod na pagpatay sa mga taong sangkot di mano sa illegal drugs. Para naman kay Senator Richard Gordon, chairman ng Senate Committee on Justice, posibleng hindi lang naiintindihan ng International Human Rights Group ang estilo ni Pangulong Duterte. May report si Rafi Tima. Sa ika-27 edisyon ng kanilang World Report, matindi ang akusasyon ng grupong Human Rights Watch sa Administrasyong Duterte. Sa ngalan nila ng pagsugpo sa problema sa illegal na droga, winilang bahala raw ng Pangulo ang pagrespeto sa karapatang pantao at ginawang pulisiya ang pagpatay sa mga suspect pa lang ng krimen. Pinapapurihan pa umano ng Pangulo at mga opisyal ng pamahalaan ang malawakang pagpatay sa mga pinagsususpetsahang drug dealer at drug users, pero hindi pinapanagot ang mga responsable dito. Sagot naman ng Philippine National Police, dinidepensahan lang nila ang kanilang sarili at base sa kanilang investigasyon, ginagawa lang naman daw ng mga otoridad ang kanilang trabaho. Iniimbestigahan din daw nila ang mga kaso ng pagpatay. Katunayan, may 800 kaso na raw silang natapos at may 500 suspect nang naaresto. Ang Commission on Human Rights hindi na raw ikinagulat ang paglabas ng report. May kalintulad na report din daw silang tinatapos pero sa ngayon, hindi pa raw sila handang katigan ng konklusyon ng Human Rights Watch. Careful kami to be circumspect, especially because our investigations are still ongoing. Hindi pa ito mga conclusions at this point. Gayunman, paalala ng CHR sa dami ng mga namamatay sa police operations, dapat isipin ng mga pulis na mas mahalagang buhay ang mga suspect. Apprehension of suspects so that they will be held to account. Kasi pag pinatay na natin ng mga tao as a result of criminal activities, hindi rin nagkakaroon ng hustisya dun sa mga naging biktima ng krimen dahil hindi napapa-account. Si Senator Richard Gordon na chairman ng Senate Committee on Justice, inaasahan na raw ang maanghang na report ng Human Rights Watch. Human Rights Watch throughout the whole world will always, because that's what they're paid to do, and I'm not saying it's bad, to make noise about the same matter in a rather general and sweeping way. Pero tila nalalabuan daw si Senator Gordon sa akusasyon ng Human Rights Watch. Bukod kasi sa war on drugs, binanggit din sa report ang issue ng HIV at ang pagkamatay ng 2 magsasaka sa ginawang protesta sa Kidapawan noong nakaraang taon. Panahon pa raw kasi ito noon ng nakaraang administrasyon. Sinisikap pa ng GMA News na makuha na ng pahayag ang palasyo. Rafi Tima, GMA News. At napakabilis ng response ni Secretary Mike. I have requested for this briefing in the sense that I really want to know which area our office can be of help. Alam natin na napakadaming kailangang gawin as far as the anti-drug abuse campaign is concerned. And gusto naming malaman kung saan kami pwedeng pumasok. Nagpapasalamat po kami sa efforts na binigay na sa kampanyang ito ng iba't ibang ahensya. Pinapakinggan ko kanina yung mga presentations. Marami nang nagawa pero we have to admit na marami pang kailangan gawin. We have also made prior engagements already. We had a meeting with DOH. Humingi din kami ng paunang salita, paunang briefing. And I think it was DOH told us of the 700,000 surrenderies. Pero yung 700,000 surrenderies, about 10% only, o 70,000, yung nangangailangang ipasok sa rehabilitation centers. And the rest, kanina sabi ni Yusek, a small percentage of that kailangan i-commit sa mental institutions. But the larger part of it actually need community rehab.
Napakaganda po ng presentation ng Cluster 2 in the sense na very comprehensive siya. Yung akin lang comment, there are already existing models which we can use. Mahirap kasi parang mag-uumpisa tayo sa umpisa. Kasi naghahabol tayo. Parang yung 700,000 nandyan bago nagkaroon ng programa. Not the other way around. So we don't have really the luxury of time. Kaya kailangan na talaga siyang pagtulong-tulungan. And I am glad that UBAS is involved in the sense that siguro alam naman ng mga taga-DILG, UBAS was actually started when my husband was DILG secretary. And the concept of UBAS was really a take-off from the very strong church community government partnership in Naga. Gawin dun sa mga nakakulong because of drugs. I visited the Women's Correctional here in Quezon City. And about 70% of all the, grabe yung congestion pero about 70% of all the detainees are there because of drugs. So yung tanong ko doon, ano ba yung programa nyo aside from them serving their sentence or aside from them waiting for their cases to be finalized sa courts? Ano yung ginagawa na rehabilitation inside? Yung sagot sa akin, wala. So baka pwede natin silang isama sa programa. Kasi sabihin natin na convict sila, nakaserve sila ng sentence, paglabas nila, ganun pa din yun. Kasi hindi naman nagkaroon ng treatment, hindi naman nagkaroon ng rehabilitation. So pagbalik nila sa society, hindi sila ready i-integrate. Hindi naman pwedeng i-keep natin sila forever doon kasi grabe nga yung jail congestion. So yung sa akin lang, after they have served their sentences, if there is no intervention, ganun din yun. I noticed that we don't have a direct program for CICLs. Parang they are integrated into a general program. Na yung worry ko lang, kung yung CICL nga, matagal ng programa ng gobyerno, wala pa din tayong strategic program for their rehabilitation and reintegration. Baka yung sa drugs, ganun din. In the sense na, tingin ko kasi hindi sila pwedeng i-lump lang dun sa general program ng AIX, ng Cash for Work, ng ano. Kasi I don't think it will help them para malampasan yung kanilang addiction. I think it has to be something more strategic and something more parang direct, yung maging direct yung intervention specifically for drug dependence. Yung suggestion ko lang, halimbawa meron tayong Cash for Work, SLP, AIX for drug dependence, mas ano siya, mas pointed. Pag sinabi mo mas pointed, hindi siya pareho nung iba na tinulungan mo lang na may pang-araw-araw siya. Pero mas programmatic siya na papunta sa makakatulong talaga sa kanya na malampasan yung drug addiction. Ako, I think kailangan na natin pagtulungan ito lahat. Hindi biro yung problema, but we want to make a point na rehabilitation is the way to go. Kung tanong, nasaan yung 700,000 na yun? Gusto sabihin, geographically nasan sila? Kasi yung isa nating pwedeng gawin, of course the plans are there, but we do admit na it will take a while. Diba? It will take a while for us to operationalize those plans. So yung tanong ko lang, kung meron ngayong mga nag-volunteer ng tulong, hindi ba natin pwedeng umpisahan na while ino-operationalize yung lahat? Hindi ba natin pwedeng gawin na halimbawa yung OVP tutulong, nasaan kaya naming 5 lugar. Alin bang 5 lugar yung pwede nyong i-assign sa amin na pwede na kaming tumulong to operationalize that while inaayos pa yung proseso? Halimbawa yung San Miguel nag-o-offer, halimbawa si Andrew Tan na-mention yata ni Yusek si Mr. Andrew Tan, si Kevin. Kung may mga ino-offer na ganito, bakit hindi na tayo mag-pool ng ating resources para maumpisahan na kaagad? Kasi yung sa akin lang, ang worry ko,
baka magningas ko gun. Gusto sabihin, totoong may 700,000 surrenderies tayo, pero that should not be treated as an accomplishment. Diba? Kasi it is just a means to reach a target. Yung pinaka-target natin, maalis na talaga sila sa addiction. And we all know na yung pag-surrender would not solve it. The surrender is just step one of the process. So baka yung pwedeng gawin, pagtulong-tulungan natin, sino ba yung mga handa ng mag-umpisa, mag-assign na tayo ng, yun lang yung, ang gusto ko sabihin, of course, without prejudice to the institutionalization of the program. What I'm just saying is the program is very good, pero baka pwedeng at this point, may umpisahan na tayo.